Samantala, ang balita ng paglaho ni Ellison ay umabot sa mansyon. Si Raiden, na muling nakamit ang kamalayan, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin siya at nagpasya na personal na tumingin sa kinaroroonan ni Ellison. Sa pagtatayo ng Rurin's Lair, narinig din ng Dwarf Galtazar ang tungkol dito, ngunit hindi siya nagpanik. Ang kailangan lang nating mag-alala ay ang pangwakas na deadline para sa gusali at ang pagkumpleto ng den. Si Ellison ay tiyak na babalik. Humingi ng tawad ang dwarf at sinabing bumalik kaagad sa konstruksyon. Pagkatapos ay sumandal si Galtazar sa kanyang likuran at tumangala, si Ellison ay hindi isang taong tatalikuran sa amin. Hindi ka ba sumasang-ayon, Darren? Naghihintay ang lahat sa pagbabalik ni Ellison maging mga tao, dwarfs, o elves. Siguro kahit ang mga dragon ay kumakatok sa pintuan ng aming restaurant, sabi ni Rurin habang tumayo siya. Pagkatapos ay tumingin siya sa likod ni Ellison, sinasabi mo na walang naiwan. Walang isang walang kahulugan na bagay sa iyong ginawa. Hindi mo ba iniisip na ang 15 taon na ginugol mo ay may isang magandang dahilan upang bumalik? Nakikinig si Ellison sa bawat salitang Rurin na sabi. Pagkatapos ay tinanong niya siya, ang mga bagay na isinulat ko sa liham, sa palagay mo ba naniniwala si nanay? Ngumiti si Rurin, syempre, hindi ako nakakita ng isang magulang na nag-aalinlangan sa kanilang anak. Pagkatapos ay hinayla niya si Ellison, bumalik tayo. Sa kung saan tayo kabilang. Lumipas ang 2 araw. Mula noong araw na iyon, ang kapitbahay ay hindi nakita ni Ellison sa loob ng 2 araw. Sinimulan niyang maramdaman na baka siya ay masyadong malupit sa kanyang mga salita. Habang siya ay nawala sa pag-iisip, isang tinig ang nag-ambala sa kanya. Nagtataka siyang tumangala upang makita sina Ellison at Rurin, ang kanilang kasuotan na nakakagulat sa kanya. Ano ang mabibigat na bag na ito? Tanong ng batang babae. Pagkatapos ay, dahan-daang binuksan niya ang bag. Natigilan ang babae sa paningin ng bag. Pagkatapos, isang portal ang lumitaw sa harap nila, at sinabi ni Ellison, mukhang kailangan nating bumalik sa restaurant, maraming tao ang naghihintay. Lumingon si Ellison sa kanya at sinabing, salamat sa pag-aalaga sa libingan ng aking ina. Pagkatapos magsalita, nawala sina Ellison at Rurin sa harap niya. Ito ay nagpapaalala sa kanya kung ano ang sinabi ni Miss Jonghua, nais kong gumaling sa lalong madaling panahon. May isang restaurant na gusto kong puntahan. Bagaman medyo malayo ito, alam kong bukas na ito, at tinawag itong isang 9th class Archmage's Restaurant. Ang panunood ng lugar kung saan nawala sina Ellison at Rurin, ang babae ay nahuli sa mahabang panahon. Hindi siya makapaniwala na kung ano si Miss sinabi ni Jonghua na totoo ang kanyang anak na lalaki ay talagang isang arko ng ika-9 na klase. Sa tuktok ng isang nyebe na bundok, bumalik sina Ellison at Rurin sa ibang mundo. Gayunpaman, tila malayo sila sa restaurant. Malapit na gumamit si Rurin ng magic ng teleportation nang magambala siya ni Ellison, na lumilikha ng isang mas malakas na portal na may casual na kilos. Namangha si Rurin, kailan mo nalaman ang spatial magic? Ngumiti si Ellison, natagpuan ko ito na katulad ng dimensional na mahika, kaya't isinagawa ko lang ito ng kaunti, at nakakagulat, talagang nagtrabaho ito. Bumalik sa labas ng restaurant, mukhang nababagabag si Ellison, tila mayroon kaming ilang nagpapaliwanag na gawin tungkol sa aming pagkawala nitong mga nakaraang araw. Hindi alam ni Ellison kung paano ipaliwanag ang kanyang mahabang kawalan sa lahat. Ipinapalagay niya na dapat silang magalit, at nahulaan ni Rurin na marahil ay naiwan din ang mga customer ng restaurant. Ngunit habang papalapit ang dalawa sa restaurant, natigilan sila sa kanilang nakita isang rebulto ang naitayo sa labas ng restaurant sa ilang sandali. Ginawa nitong magtaka si Ellison kung napunta siya sa maling lugar. Samantala, sa loob ng restaurant, masigasig na isinalaysay ni Lint ang mga bayani na gawa ni Ellison, at ang mga customer na nakikinig ay malalim na inilipat. Pagkatapos, inilipat ni Lint ang mga gears, ito ang ulam na gumaling sa bilang noon. Pagdinig ito, ang mga customer ay nag-scrambled upang ilagay ang kanilang mga order. Noon lang, isang ulo ng pagong ay tahimik na sumilip mula sa likuran ng pintuan, nakagugulat na Lint. Naglakad si Ellison sa restaurant at sinabing, ano ang nangyayari dito? Mas makakakuha ako ng paliwanag. Sa sandaling iyon, humakbang si Raiden at nag-ambala sa isang ngiti, magandang makita ka muli, ito ang lahat ng aking ideya.
Dumating ang gabi sa restoran at patuloy na ipinaliwanag ni Lin, na wala ka sa gabi, nagpanik ang lahat. Upang mapanatili ang restoran, sinubukan namin ang lahat. Pagkatapos, sinubukan ni Ellison ang isang piraso ng pinakuloang karne na inihanda ni Lin at natagpuan ito ng mabuti, kaya't ngumiti siya at naisip, maaaring maging mas nababagay ito sa kanya kaysa sa pagtatrabaho sa ranzo. Well, nagkamali ako sa oras na ito, kaya hindi kita pinapuna. Ngunit ano ang nasa estatwa sa labas? Maaari bang ipaliwanag sa akin ang isang tao? Masayang sumagot si Raiden, ito ay sinadya upang gunitain ang iyong mga nagawa. Huwag kang mag-alala na aalagaan ito ng castle. Bumalik pagkatapos ay narinig ko ang mga kwento ng isang maalamat na sundalo sa digmaang dragon na hindi pinansin ang mga order at nagtrabaho ng nag-iisa. Siya ang pinakamasamang sundalo pati na rin ang pinakamahusay na mangkukulam. Mula sa narinig ko, ang pangalan niya ay Ellison. Naririnig ito, nagsimulang pawisan si Ellison. Bagaman ito ay isang kwento na hindi alam ng maraming tao, ang araw na dumating si Dedran sa kastilyo at nang pumasok ka sa mansyon ng Count, alam ko kung sino ka. Huminga si Ellison ng isang buntong hininga at ngumiti, wow, hindi ko kailanman mahulaan na ikaw ay may kamalayan. Hindi mo lamang na-save ang lungsod na ito, na-save mo rin ako at ang aking pamilya. Kaya gagawin ko ang anumang makakaya ko upang matulungan ka, Sir Ellison. Naiintindihan mo ba ngayon? Naririnig ito, agad nang umiti si Ellison at pagkatapos ay tahimik na naglabas ng isang maliit na spell upang wakasan ang pag-uusap. Hindi, ang maliit na spell ni Ellison ay direktang kumalas sa rebulto. Hindi ko nais na isama ng mga tao ang mga item sa background kapag sinusuri ang aking restaurant. Maaari lamang mag-alok si Raiden ng isang awkward na ngiti, marahil ang rebulto ay talagang marami. Sinabi niya pagkatapos, may isa pang bagay, maaari mo ba akong tulungan na harapin ang alingawngaw na ang aking mga pinggan ay maaaring pagalingin ang mga sakit? Siyempre, ipapaliwanag ko iyon sa mga tao mismo. Samantala, sa labas ng Drake City, isang batang babae ang bumagsak sa isang tao at hindi sinasadyang binugbog ang kanyang mga libro sa lupa. Si Medrine, na nakikita ito, ay agad na gumamit ng mahika upang ayusin ang mga libro. Ang kanyang mga aksyon ay nagawa ang batang babae na namangha at naiinggit dahil hindi nila makita ang mga aksyon na spellcasting ng Medrine dahil ito ay isinasagawa sa ganoong bilis. Kaya't ang mga alingawngaw na si Medrine ay inagaw at nakatali ang pag-iyak ay tiyak na hindi totoo. Naririnig ang bulong ng batang babae, si Medrine ay kumapit sa kanyang kamao at pagkatapos ay namula, umaasa na ang mga alingawngaw na ito ay hindi totoo. Nang makarating siya sa pintuan, huminto si Medrine, naramdaman niya na may nasa loob. Si Duke Cameron ay ang isa lamang na maaaring makapasok sa aking silid ng walang pahintulot. Ngunit ang Duke ay wala sa bayan. Pagkatapos ito ay dapat na itim na dragon na dumating upang batiin ako. Ang pag-iisip nito ay nagpapadala ng isang nanginginig sa kanyang gulugod. Sa oras na ito, hindi siya sigurado kung ito ay hinahanap siya ni Ellison, kaya't binuksan niya ang pintuan at malinaw na sinabi, mangyaring huwag mo akong itali at i-drag ako muli. Ang mga alingawngaw nito ay kumalat na sa buong lungsod. Kaya't mangyaring maging maganda sa oras na ito. Sinabi niya habang ipinapikit ang kanyang mga mata at umiiyak. Naririnig ito, ang prinsipe ay dinala. Medrine, ano ang nangyayari? Napagtanto ni Medrine na talagang hinahanap siya ng prinsipe at labis na napahiya, hindi alam kung saan ilalagay ang kanyang mukha. Maya-maya pa, tinalakay ng prinsipe at Medrine ang bagay ng Dedran City. Ang pagtaas ng rate ng krimen doon ay nakakagambala sa kanya. Gayunpaman, tinanong niya ang Medrine, bakit hindi ka maglakas loob na tumingin at makipag-usap sa akin? Tiniyak siya ng prinsipe, huwag kang mag-alala, ang prinsipe na ito ay hindi kumakalat ng mga alingawngaw. Pagkatapos ay mabilis niyang binago ang paksa, sa ngayon, ilang mga tauhan ang naipadala, at ilan ang namatay sa ngayon. Si Medrine, na nakuha ang kanyang pagiging malinis, ay sumagot, 3 ang namatay. Nais mo bang pumunta ako at makitungo sa mga kriminal na iyon? Tanong ni Medrine. Agad na umiling ang prinsipe, kung ang isang tao na walang puso habang nagpunta ka, lahat sila ay magtatago sa takot, at pagkatapos ay hindi namin malalaman kung sino ang gumagawa ng lason na ito. Mas nalilito pa si Medrine, ngunit wala kaming magagamit na mga tauhan upang maipadala ngayon.
Ngumiti ang prinsipe, may isa pang tao, kahit na siya ay isang normal na tao. Siya ay talagang isang halimaw na hindi nagmamalasakit sa pagpatay sa mga kriminal o sa estado. Naririnig ito, agad na alam ni Medrine kung sino ang tinutukoy niya. Samantala, pagkatapos bumalik sa ibang mundo, ibinalik din ni Ellison ang iba't ibang mga lutuin. Sa kasalukuyan, ang pinakapopular ay inihaw na bibimbap ng karne. Hiniwa niya ang inihaw na karne sa mga piraso at grated na labanos, pagkatapos ay ayusin ang mga ito ng kaakit-akit at binubura ang isang maliit na labanos at berdeng sibuyas sa itaas, pagkumpleto ng isang simpleng inihaw na bibimbap ng karne. Si Ellison ay naglingkod kay Rory ng ulam na ito sa mga customer na nangangailangan. Ngunit kapag ang pagkain ay itinakda bago si Serena, natigilan siya, hindi ito mukhang inihaw na bibimbap ng karne. Dahil walang isang piraso ng inihaw na karne dito, nakakakita ng lihim na chewing ng isang bagay, agad na napagtanto ni Serena na siya ay hanggang sa isang bagay. Agad na nag-away ang dalawa. Samantala, nasisiyahan si Ginang Verna sa kanyang pagkain. Ito ay narinig niya na si Dairan ay palaging dumating sa restoran ni Ellison upang kumain, kaya nais niyang subukan ito mismo at umibig sa pagkain sa unang panlasa. Noon lang, ang pintuan ng restoran ay itinulak muli, at isang tao ang lumakad, maaari ba akong magkaroon ng dalawa sa kanilang kinakain? Si Ellison ay sumulyap sa sulok ng kanyang mata at huminga ng mahina, syempre. Mangyaring maghintay sandali. Di nagtagal, ang dalawang servings ng inihaw na bibimbap ng karne ay inihanda, at ang tao ay sabik na nagsimulang tikman ang mga ito. Ang lasa dito ay talagang nakakagulat, pinuri niya, ang babaeng nakaupo sa malapit ay sumang-ayon. Nakakakita ito, nagbiro si Ellison na may ngiti, ganito ba? Hindi katulad ng isang taong madaling magulat. Ginawa nito ang Crown Prince Leon, na hindi nakikilala, napahiya. Akala ko ginawa ko ang perpektong disguise para dito. Si Miss Verna doon ay tila hindi napansin. Tulad ng pagkilala ni Ellison sa kanilang mga pagkakakilanlan sa isang sulyap ay tinanong niya, ano ang nangyayari? Bakit ka nakikilala? Ngumiti ang prinsipe, una, nais kong tikman ang pagkain dito. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang asul na potion mula sa kanyang bulsa. Ang pangalawang bagay ay tungkol sa potion na ito. Tinanong ni Ellison kung ano ito. Ito ay isang nakamamatay na lason na maaaring sirain ang utak ng isang tao. Ang dahilan na si Count Raiden ay na-bedridden sa loob ng maraming taon ay dahil sa lason na ito. Ang pakikinig sa Ellison na ito ay naging seryoso. At ngayon, ang lason na ito ay dahan-dawang kumalat sa buong imperyo. Ito ay isang himala na ang bilang ay nagising mula rito. Hindi natin maaasahan na mula sa lahat, di ba? Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Bigla, ang pintuan ng restoran ay sinipak bukas ng dalawang lalaki. Kung hindi mo nais na mamatay, gawin ng eksakto tulad ng sinasabi namin. Pakinggan ito, ang mga customer na nasisiyahan sa kanilang pagkain ay biglang tumigil. Nagulat si Ginang Verna, hindi inaasahan na katagpo ng mga magnanakaw dito. Ano ang ginagawa mo? Sa palagay mo ba nagbibiro kami? Natigilan ang eksenang ito sina Rurin at Serena, na malinaw na hindi namumulaklak. Si Ellison at ang iba pa ay tumingin sa kanila tulad ng mga ito ay isang biro maraming mga hornets pagod sa mundo, gayunpaman ang dalawang ito ang pinili ang pinakamalaking. Hindi nagtagal bago ang mga tulisan ay madaling nasakop ng Medrine. Mabilis na humingi ng awa ang mga kalalakihan, extra sa amin, Chief Mage. Hindi na tayo muling maglakas loob. Naririnig ang isang taong tumawag sa kanya na, Chief Mage, buong pagmamalaki na sinabi ni Medrine, tama iyon, ako lamang ang ikapitong tier chief na si Mage. Ito ay iniwan si Prince Leon na medyo napahiya, shock lang, marahil si Medrine ay nasa ilalim ng ilang stress kani-kanina lamang. Pagkatapos, binago ni Ellison ang paksa, nais mo akong mga siwa sa pagsisiyasat ng mapagkukunan ng lason. Tumango ang prinsipe sa kumpirmasyon. Tama iyon. Hindi mahalaga kung gaano natin mag-interrogate ang bilang ng dead run, wala siyang sinabi. At ang mga commander na ipinadala doon ay sunod-sunod na pinatay. Kaya sigurado ako na ang dalawang kalalakihan na ito ay mula sa labas ng lungsod ng dead run. Ngunit bakit mo itatalaga ang isang mahalagang gawain sa isang may-ari ng restaurant? Ang prinsipe ay ipinaliwanag ng walang pag-asa. Ang kastilyo ni Count Dedran ay nawasak,
at maraming mga lead ang nawala. Nais kong malaman kung naramdaman niya ang isang maliit na responsable para sa kasalukuyang sitwasyon na hindi natin makontrol. Ginawa nitong hindi komportable si Ellison, sino ang nagsabi sa iyo nito impormasyon? Ang prinsipe ay kumalas sa kanyang kamay, hindi ko masasabi sa iyo, dapat itong manatiling mahigpit na confidential. Gayunpaman, maipakita ko na ang taong ito ay isang ikapitong tier mage ng imperyo. Ang pagdinig nito, hindi makakatulong si Medrine ngunit masira sa isang malamig na pawis. Si Ellison ay nagbuntong hininga ng walang magawa, hindi ko inaasahan na ang pag-alis ng mga paputok na humantong sa napakaraming mga isyu. Pagkatapos ay tinanggap niya ang misyon ng prinsipe, gayunpaman, may isa pang bagay.